Natanggap ang sertipikong diborsyo kalimang araw lamang matapos naming lagdaan ang mga dokumento. Hindi man niya ako pinayagang huminga. Nang lumabas si Elena Reyes sa tanggapan ng Local Civil Registrar ng Maynila na hawak ang mapapel ng kanilang paghihiwalay, kinuhang ang kanyang dating asawang si Alexis Santos ang madokumento na parang pinutol lang niya ang isang lumang kontrata na hindi na kailangan. Kapag naipon mo na ang magamit mo, ipaalam mo sa akin. At huwag na nating abalahin ang isa't isa. Mabuhay na tayong magkahiwalay, bawat isa para sa sarili niya, sabi ni Alexis, at pumihit siyang likod. Habang tinitingnan ni Elena ang kanyang papalayong likod, naramdaman niya ang isang kakaibang pagtawa na sumusulong sa kanyang dibdib. Walang saya, mapait, 20 taon guhay magkasama, at iyon lang ang kanyang sinabi bilang paalam. 5 araw pagkatapos, natanggap ni Elena ang mensahe mula sa kanyang kaibigan. Len, alam mo ba na tila muling naasawa si Alexis? Nakita ko sila, nagpa-prenuptial photoshoot sila. Binasa ni Elena ang mensahe ng walang pagbabago sa mukha. Hinintay na niya ito matagal nang nagtatago si Alexis kasama si Angela Villanueva. Higit sa 1 taon na. Noon nakaupo si Elena sa kanyang opisina. Siya ang kapwa may-ari ng AgroTrade Philippines, isang katamtamang laking kumpanya ng pagbebenta ng mapakain sa Pakyawan. Ngunit sa katotohanan, siya ang namamahala ng lahat. Binuksan ni Elena ang laptop at nagsimulang basahin ang personal na record ng mga empleyado ng isa-isa. Dibisyon ng relasyon sa mga kasosyo, Sokolova Santos, Marina Deputy Manager. 5 taon nege serbisyo. Ang kapatid ni Alexis, ang kanyang dating hipag. Dahan-dahang binuksan ni Elena ang mga record ni Marina, mga ulat ng resulta, data ng mga kliyente, kasaysayan ng mga order. Sa bawat file na kanyang binubuksan, napansin niya ang isang kakaibang bagay. Bakit personal na numero nege telepono, ang lahat nege contact nege kliyente. Inisabi ni Elena ang magafile at tahimik na tumingin sa labas nege bintana. Nagpasya siyang ipagpaliban ang kanyang mga emosyon. Oras na para protektahan ang kumpanya. Sa parehong oras, si Nanay Cording, ang kanyang dating biyenang si Corazon Santos, ay nag-usap sa makakilala niya sa tapat ng palengke sa Pandachan. Ang anak ko, bagong simula na siya, nakakitang bata. Maganda pa. Ay, paano na ang asawa niya? Lagi naman siyang malamig ang ugali, hindi nag-upo sa bahay, lagi sa trabaho. Kahit sinong lalaki, maubos din ang pasensya. Sinisisi ni Nanay Cording si Elena nang hindi man lang binanggit ang pagtataksil ng kanyang anak. Pero ang diborsyo naman, sobra na yun. Iba-iba ang sitwasyon, basta masaya ang anak ko, mahalaga sa kanya. Walang kahit isang salitangang pagsisisi o pakikiramay mula sa labingang matanda. Kinabukasan, nag-post si Angela sa kanyang social media. Nakaambak sa sofa ang ma-shopping bag mula sa mga tindahang Rustans, Greenbelt 5 at SM Aura. Ang caption, kasal gift ko sa sarili ko, simulang bagong buhay ko, napakaswerte ko. Sa video, isa-isang inilabas ni Angela ang mga binili niya mga mahal na bag, sapatos, pitaka, lahat may nakalagay pang price tag. Sabi nila, pag nag-asawa ka, dapat matipid ka, pero hindi ako naniniwala niyan. Ang pangunahing bidangang buhay ko ako, maliwanag ang kanyang boses. Tila hindi siya nahihiyang ginagamit ang credit card ni Alexis para sa lahat na ito. Nang gabing iyon, kinuha ni Elena ang kanyang telepono at binuksan ang pamilyang group chat. Sa grupo na pinangalanang ang pamilyang Santos ay sina Nanay Cording, Alexis at Marina. Binasa ni Elena ang kasaysayan ng mga mensahe. Ako ang maghahanda para sa handaan. Nanay Cording, sasamahan kita sa ospital. Marina, sinuri ko na ang trabaho mo. Lahat ng mensahe mula kay Elena. Ang matuhon, palaking maikli. Naiintindihan. Salamat. Tumigil si Elena sa pag-scroll. Tahimik na pinindot niya ang leaf group. Elena Reyes ay umalis sa grupo. Walang tumawag, walang nagmensahe. Binuksan ni Elena ang opisyal na chat ng kumpanya at nagpost ng maikling anunsyo.
magkakaroon ng pulong ukol sa muling pagsasayos ng istruktura ng kumpanya, ibibigay ang madetalye sa susunod. Walang emosyon, tuyo, formal na mensahe. Naisip ngang empleyado na karaniwan itong anunsyo ngunit sinimulan na ni Elena ang kanyang plano. 2 araw pagkatapos, tumawag si Nanay Cording sa kumpanya. Elena, hindi ka na nga aking manugang, pero alam mo namang mahusay na manggagawa ang aking Marina. Nakarating sa akin ang matsismis na maaring tanggalin siya. Nanay Cording, ito ay usapin ng kumpanya. Pakiusap huwag pagsamahin ang personal at trabaho. Personal at trabaho, pagkatapos ng napakaraming taon. Sinasabi mo sa akin iyan, pamilya tayo. Dating manugang na ako, nahiwalay na tayo. Nahiwalay man. Si Marina ang anak ko at matagal ng empleyado. Hindi mo ba siya pinananatili dahil sa awa? Tama, kaya hahatulan ko siya batay lamang sa kanyang profesional na kakayahan. Walang sinabi pang iba si Elena at binitin ang telepono. Kumurot si Nanay Cording sa serbesa habang nanginginig sa galit. Ngunit nakarating na si Elena sa susunod na hakbang. Tinawag niya ang pinuno ng Human Resources at tahimik na sinabi, ihanda ang draft ng utos ng muling pagsasayos. Tungkol ito sa muling pamamahagi ng tungkulin sa dibisyon ng relasyon sa mga kasosyo. Naintindihan. May espesyal na aspetong dapat bigyang pansin, ang mapakikipag-ugnayan sa kliyente. Isulat na ang lahat ng transaksyon na ginawa sa pamamagitan ng personal na account ay dapat ilipat sa sistema ng korporasyon. Nang Lunes energy umaga, tinawag ni Elena si Marina sa conference room. Elena, ano na naman ito? Sabi ni Marina, pumasok na may hawak na kape. Punong pagmamalaki ang kanyang mukha, hindi niya inaakalang maari siyang tanggalin. Umupo ka. Inilapak ni Elena ang tumpok ng mga dokumento sa mesa. Mabilis na tiningnan ni Marina ang mga papel at umupo. Gusto kong makipag-usap sa iyo tungkol sa muling pagsasayos. Muling pagsasayos, ano ang kinalaman ko riyan? Santos Marina, Deputy Manager dahil sa muling pagsasayos, ikaw ay redundancy. Basahin ang mga dokumentong ito at lagdaan. Inurong ni Elena ang notice of termination papunta kay Marina. Tiningnan ito ni Marina at namutla ang kanyang mukha. Ano? Termination? Ano ang ibig sabing nito? Sa proseso ngang muling pamamahagi ngang tungkulin sa dibisyon, inaalis namin ang mga labis at nagdobol-dobol na posisyon. Sino ang mag-alaga sa mga kliyente kung wala na ako? Lumakas ang boses ni Marina. Ang pamamahala, nagamga, kliyente ay sentralisa sa sistema na korporasyon mula ngayon. Ang gawin na paggawa na negosyo sa pamamagitan na personal na account ay titigil na. Gusto mong sabihin na kasalanan ko ito? Hindi kasalanan, kundi pagpapabuti. Ang istruktura kung saan ang mga aset ng kumpanya ay monopolisado ng isang empleyado ay nagdadala ng napakalaking panganib, sabi ni Elena nang hindi kumukurap. Itinapon ni Marina ang mga dokumento sa mesa at mabilis na tumayo. Sige, alis na ako. Pero, ginang direktor, kapag mas nagtagumpay pa ako pagkatapos umalis dito, magsisisi ka, baka. Kapag nangyari na iyon, isipin natin walang pakialam na sumagot si Elena. Humigpit ang labi ni Marina at lumabas ng conference room. Ang tunog ng malakas na pagpinsala ng pinto ay narinig sa buong opisina. Nang hapon ding iyon, pumasok si Nanay Cording sa opisina. Matapang siyang naktungo sa gitna ng sala kung saan nagtatrabaho ang mga empleyado at sumigaw. Elena Reyes, lumabas ka. Nagtaas ng ulo ang lahat ng empleyado ng sabay-sabay. Pakmasam na binuksan ni Nanay Cording ang pinto ng opisina ni Elena at pumasok. Nanay Cording, pakiusap huwag sumigaw sa opisina. Hindi sumigaw. Anong karapatan mong tanggalin ang anak ko? Naririnig ang boses ni Nanay Cording kahit sa labas ng silid. Nagsimulang magbulungan ang mga empleyado. Ang karapatan ko o wala ay hindi kayo ang magpapasya. Ako ang direktor ng kumpanyang ito. At ang muling pagsasayos ay nasa aking kapangyarihan. Kapangyarihan, anong alam mo sa pagsusumikap ng aking Marina?
Tumayo si Elena mula sa kanyang upuan at tahimik na isinarado ang pinto. Nanay Cording, ito ay usapin sa trabaho. Hindi ito malulutas sa pamamagitan ng emosyon. Emosyon. Wala ka bang emosyon kapag tinatanggal mo ang matao, tinampal ng matanda ang mesa, ngunit hindi man lang nagbago ang mukha ni Elena. Tahimik lang siyang nahintay na umalis si Nanay Cording. Pagkatapos, tinawag ni Elena ang punong accountant. Simulan ang pagsusuring sistemang pag-apruba ng gastusin. Magdagdag ng isa pang hakbang ng pag-apruba at lahat ng paglipat sa personal na account ay dapat sumailalim sa muling pagsusuri. Kinabukasan, lumitaw ang anonymous na mensahe sa opisyal na chat ng kumpanya. May hinala na ang pagtanggal kay Deputy Santos ay may kinalaman sa personal na dahilan. Ito ba ay paghihiganti dahil sa diborsyo? Kumalat ang sismis sa mga empleyado. Nang makita ni Elena ang mensahe, hindi siya nagpaliwanag. Sa halip, nagutos siya sa HR department, ganap na muling suriin ang paglalarawan ng trabaho, gumawang talahanayan ng autoridad para sa bawat departamento at ipamahagi sa lahat ng empleyado ngayon na. Kailangan na malinaw kung sino ang responsible para saan. Isang linggo pagkatapos, natanggap nga empleyado ang mabagong tagubilin. Malinaw na nakasulat ang malugar nga responsibilidad at autoridad ng bawat manggagawa. Ang mga tungkulin ng pamamahala ng kliyente na dati ay ginagawa ni Marina ay nahahati na. Tiningnan, NGMan, empleyadoan mana tagubilin at nagbulungan. Kaya pala binabagoan, sistema. Dati, si Deputy Santos ang gumagawa ngang lahat walang transparency. Natahimik ang sismis ng kusa. Sumagot si Elena hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng sistema. Sa parehong oras, nakukuwento si Nanay Cording sa isang pamilyang pagtitipon. Ang dating asawa ng aking anak, napostasan na ang sarili bilang direktor at nakmataas na. Resulta nito, tinanggal ang aking anak. Nagtatanga-tanga ang mga kamag-anak, pinupuna si Elena. Ngunit walang nagtanong kung bakit talaga tinanggal si Marina. Ilang araw pagkatapos, sinabi ni Marina habang iniipon ang kanyang manggagamit. Mahigit kalahating ang mga kliyente ko ay sasama sa akin. Huwag kayong magsisi, ginang direktor. Mayabang na umalis si Marina sa kumpanya. Mula sa bintana, pinanut siya ni Elena habang lumalayo. Nang hapon ding iyon, tumunog ang telepono ni Elena. Elena, magandang araw. Ito si Ramos mula sa kumpanyang Provision ng Maynila. Ginoong Ramos, magandang araw. Ano ang may paglilingkod ko sa inyo? Gusto kong linawin ang madetalyeng order ngayong buwan. Sinubukan kong makipag-ugnayan kay Deputy Santos ngunit hindi sumasagot, umalis na si Marina. Ako na ang personal na mag-aalaga ng inyong mausapin. Ganun ba? Sa katunayan, mas komportable kaming makipag-usap ng direkta sa inyo. Minsan mahirap makipag-intindihan kay Marina. Binitin ni Elena ang telepono at sinuri ang kasaysayan ng mga tawag. Dumating na ang matawag mula sa mga kliyente mula sa lahat ng direksyon lahat sa kanyang personal na numero. Sinabi niya na siya ang namamahala sa mga kliyente. Tahimik na ngumiti si Elena. Naniniwala si Marina na kinokontrol niya ang mga kliyente, ngunit sa katotohanan, umaasa ang mga kliyente kay Elena. Si Marina ay isang tagapamagitan lamang, isang relay point. Hindi talaga susunod sa kanya ang mga kliyenteng kanyang pinahandaan. Nag-isip si Elena ng isa pang bagay. Ang maulat na ipinagmamalaki ni Marina, ginawa ba talaga niya ang maito ng mag-isa? Isang Sabado ng tanghali, nakaupo si Marina sa harap ni Nanay Cording. Nay, huwag kang mag-alala. Mayroon na akong alok mula sa kumpanyang Karibal. Sun Logistics ang pangalan. Makikita nila ang aking kakayahan. Talaga? Saan nanggaling iyon? Nagalok sa akin ang pinuno ng kanilang sales division, pagkitan niya ang aking resume. Ang mataong may pangunawa ay nagpapahalaga sa aking kakayahan. Siyempre naman, anak ko, lagi kong alam na magtatagumpay ka. Magpapahirap ako kay Elena Reyes. Makikita niya, may pagmamalaking sinabi ni Marina. Nang Lunes, nagpunta si Marina sa Sun Logistics. Dahil tinanggap siya bilang may karanasang espesyalista, maikli ang panahon ng pagsasanay.
Nagdala si Marina ng flash drive na may laman nga datos mula sa AgroTrade Philippines. Maga ulat NG resulta, maga file na pamamahala na kliyente, maga form na order lahat kasama. Ito ang maga material na ginamit ko sa nakaraang trabaho. Sa tingin ko, magiging kapakipakinabang ang maito. Marina, napakahusay ngang inyong paghahanda. Malaki ang aming inaasahan sa inyo, pinuri siya ang kanyang bagong boss. Naramdaman ni Marina na nasa tuktok siyang mundo. Ipapakita ko sa kanila. Magtatagumpay ako ng husto at mabibigla ang lahat sa dating trabaho. Sa parehong oras, binuksan ni Elena sa opisina ang shared folder na iniwan ni Marina. Nagsimula siyang suriin ang mga ulat ng resulta at napansin niya ang isang kakaibang bagay. Sinuri niya ang mga katangian ng mga dokumento at sa lahat ng huling binago ay nakasulat, Elena Reyes. Analytical report ng benta para sa unang kalahati ng 2023. Huling binago, Elena Reyes. Mga resulta ang survey ng kasiyahan ng kliyente. Huling binago, Elena Reyes. Panukala para sa bagong sistema ng order. Huling binago, Elena Reyes. Binuksan ni Elena ang ilang file. Nakita niya ang bakas ng kanyang pagwawasto. Gumagawa si Marina ng draft at si Elena ang nagtatama ng datos, nag-edit ng teksto, nagdadagdag ng konklusyon. Napakarami kong nailagak dito, mapait na ngumiti si Elena. Naniniwala si Marina na ito ay kanyang tagumpay. Ngunit sa katotohanan, ito ang mga resultang pinino ni Elena habang nananatiling sa likod. Nang linggong iyon, abala si Angela sa pamimili. Kaagad pagkatapos ng kasal, naglibot siya sa pagitan ng mga department store at boutique sa Greenbelt, Rockwell at BGC, bumibili ng mahal na bagay. Kasal gift ko sa sarili ko, pabuya dahil marunong akong sumagawa ng pagkakataon. Nakatayo si Angela sa harap ng salamin, may hawak na mahal na bag, nakukuhang larawan para sa kanyang stories sa social media. Kung hindi ganito, para saan pa ang mag-asawa? Nakatayo si Alexis sa tabi niya. Nagmamaltabol ng card, nagbabayat ng mabinili. Sa simula, ngumiti siya bagong kasal nga sila. Ngunit sa bawat resibo, lalong nagiging puti ang kanyang mukha. Pakinggan mo, ngayong linggong ito lang, gumastos ka na ang halos 9,415. Hindi ba ito palagi? Akala ko kaunti lang ang nabili ko. Nagrereklamo ka na ba? Hindi pa man natutuyuan ang sertipiko ng aming kasal. Gusto kong ipagmalaki ang aming kasal sa lahat. Hindi na nagsalita si Alexis. Nahihiyang pag-usapan ang pera sa simula, palang ang kanilang buhay may asawa. Nang Miyerkules, tumawag si Nanay Cording sa bagong manugang na si Angela. Manugang, pumunta ka sa amin ngayong weekend at makilala-kilala tayo, kumain tayo. Nanay Cording, puno na ang lahat ng plano ko ngayong linggo. Anong ganon kakabili? Pag nag-asawa ka na, dapat isipin mo rin ang pamilya ang asawa mo. Sabi ko nang puno ang schedule ko. Sa ibang pagkakataon na maikli ang sagot ni Angela at binitin ang telepono. Natigilan si Nanay Cording, nakatingin sa kanyang telepono. Ilang araw pa lang siyang kasal, galit na binibigyan ng buntong hininga ang biyenang tumawag. Naisip niya si Elena kaagad pumunta pagkatapos ng kasal, nagpakilala, maayos, sa parehong oras, sa opisina ng AgroTrade Philippines. Tahimik na nagtatrabaho ang mga empleyado. Pakiramdam ko, nang umalis si Deputy Santos, mas maayos na ang trabaho. O nga dati, galing sa lahat ng direksyon ang mga utos. Ngayon, sumusunod lang sa tagubilin at hindi na kailangang hulaan. Magaling ang direktor natin sa pag-ayos ng sistema. Pinanood ito ni Elena ng may tahimik na ngiti. Hindi niya binago ang mataw, binago niya ang sistema at dumating ang resulta ng kusa. Nang Biyernes ng umaga, sa opisina ng Sun Logistics, tinanggap ni Marina ang kanyang unang tawag mula sa kliyente. Hello? Purchasing Department ng Provision ng Hilaga. O Sun Logistics, Marina ang nakikinig. Tungkol sa huling order, pakitingnan ang presyo. Magkaiba ito sa dati.
Nagsimulang bali ni Marina ang madokumento. Nahanap ang listahan mapresyo, sinuri. Tama ang mapresyo. Paano tama? Naglalayong laktovisi sa ta mula noong nakaraang buwan. Hindi mo ba sinuri bago ipadala? Lumambot ang boses ng kinatawan ng kliyente. Ito ang tawag mong pagsusuri. Pinutol ang tawag. Nakatayo na ang boss ni Marina sa tabi niya. Ano ang nangyari? Sinabing kliyente na mali ang presyo. Ngunit sinuri ko at tama naman. Probisyon ng hilaga ay kilala sa pagiging mahigpit. Kailangang maging maingat sa kanila, sinabing ang boss, ngunit hindi naintindihan ni Marina. Sa agro-trade, hindi kailanman nagsalita ng ganon sa kanya. Sa katotohanan, matagal nang hindi gusto ni probisyon nega hilaga si Marina magaspang ang ugali nito, pabaya ang mga pagsusuri. Sa bawat pagkakataon, personal na tumawag si Elena para ayusin ang sitwasyon. Direktora ngang purchasing ngang probisyon ng hilaga, paumanhin po, personal kong susuriin at ipadala sa inyo. Kung kayo ang nagsabi, Elena, magtitiwala kami at maghihintay, ngunit ang inyong deputy na si Marina, ano ba iyon? Magsasagawa pa akong karagdagang pagsasanay sa staff. Humihingi po akong paumanhin sa abala. Palaki si Elena na naksisilbing buffer, nakpoprotekta sa kanya. Hindi alam ni Marina ang tungkol dito. Ngayon, sa Sun Logistics, kung saan wala si Elena, nag-isa si Marina na kinakaharap ang kliyenteng ito. Nagsimulang lumabas ang mabita mula sa unang hakbang pa lang. Habang lumalala ang mapakakamali ni Marina, unti-unting naunawaan ni Elena ang isa pang katotohanan. Nang Sabado ng tanghali, sinusuri ni Elena ang lumang bank statement para sa kanyang tax declaration. Sa patingin sa kasaysayan ng mga paglipat sa account ni Nanay Cording, napansin niya ang isang kakaibang pattern. Marso 2022. Paglipat sa account ni Corazon Santos 5,2,000. Dagdag na paglipat 63,000. Sinubukan ni Elena na alalahanin. Noon, sinabi ni Nanay Cording na kailangan ni Marina ng pera ng agarang-agaran kaya humingi ng dagdag. Sinuri ni Elena ang nganaw ng statement. Paulit-ulit ang pattern na ito. Hulyo 2021, 1,300 rupala. Utang ng credit card ni Marina. Nobyembre 2021, ipalan 200. Agarang gastos. Mayo 2022, 4,400. Gamot ni Marina. Sinuri ni Elena ang kanyang matala. Tinala niya ang madahilan sa bawat pagkakataon na humingi ng pera si Nanay Cording. Lahat ay may kaugnayan kay Marina. Ang pera na ibinibigay ko para sa pagasta na pupunta sa pagbabayad ng utang ni Marina sa credit card. Mapait na ngumiti si Elena. Gumagamit si Nanay Cording ng pamilya bilang dahilan para kontrolin ang pera na natanggap mula kay Elena. Tinatakpan ang mautang ni Marina at itinuturing ito na natural. Isinarado ni Elena ang folder at nangako sa sarili, hindi na siya babalik doon kahit kailan. Nang Martes ng tanghali, nakaupo si Angela sa isang kafe kasama ang kanyang ina. Nay, kung kulang ang pera mo ngayong buwan, sabihin mo lang sa akin. Iniabot ni Angela ang isang sobra, loop nito 5,000. Naku ang napakarami niyan, siyempre, Nay, gastusin mo kung gusto mo. Sa susunod na buwan, mas marami pa. Nagniningning ang mukha ni Angela sa pagmamalaki. At Nay, nagre-reserve na akong tour sa Palawan ngayong susunod na buwan. 2 tayong pumunta ha? Pero kakabalik pa lang natin galing Boracay. Matagal ka bang mawawala sa bahay? Wala bang sasabihin ang asawa mo? Huwag kang mag-alala. Hawak ko si Alexis. Hindi siya makakapagsalita laban sa akin. Tiwala ang tinik ni Angela. Siyempre, lahat ng perang ito ay galing sa credit card ni Alexis. Nang gabing iyon, tumawag si Nanay Cording kay Alexis. Alexis, darating ba si Angela ngayong weekend? Nay, pasensya na, hindi talaga makakalapit. Sinabi niyang kailangan niyang pumunta sa magulang niya. Palagi siyang pumupunta sa sariling magulang. Kailan pa siya pupunta dito? Hindi pa man siya nakapagsalita ng maayos. Kakausapin ko siya. Nay,
Nagbuntong hininga si Alexis, binitin ang telepono. Pagkatapos, mahina niyang kinausap si Angela, naririnig ng pamilya namin, huwag namang palaging uwi sa iyo. Pumunta naman minsan sa aming bahay. Pinili ko iyon. Kahit na pinili ko, kailangan sumunod sa kagandahang loob. Huwag patunawin ang ina ko. Hindi ko gusto ang atmosfera sa inyong bahay. Hindi ako comfortable doon. Kung ayaw ko pumunta, hindi ako pupunta. Ang pagpili ko ito. Mabilis na tumugon si Angela at lumayo papasok sa kanyang silid. Bumaksak si Alexis sa sofa. Nang Miyerkules ng gabi, natanggap ni Alexis ang kanyang credit card statement. Dia palibu 35,000 sa isang buwan. Namutla si Alexis. Hoy, ano ito? Saan napunta ang lahat ng ito? Lumabas si Angela mula sa silid. Ano? Ang bill sa card 35,000. Ano ang ginawa mo buwang-buwang ito? Sa unang pagkakataon, nanlamig ang boses ni Alexis habang itinaas ang statement. Ano doon? Nag-asawa tayo, kaya pra mo, pra din natin. Kahit pra natin, kaya bang gumastos ng ganon? Paano ba naman? Para maging masaya ako, kailangan iyon. Sinabi mo naman na bilhin mo ang lahat ng gusto ko. Nakalimutan mo na ba? Nanggina si Alexis. Pumunta si Angela sa kanyang silid at isinarado ang pinto. Sa bahay ni Alexis, nag-isip siya walang masabi. Noong unang linggo, ang kasama ngang tsekeng kalusugan ay ang mukha ni Elena, 20 taon. Wala siyang kailanman ganitong naisip. Nang Martes, nagkaroon ng isang malaking pagkakamali si Marina sa Sun Logistics. Hindi niya sinuri ang schedule ng delivery para sa isang mahalagang kliyente. Marina, bakit walang delivery kahapon? Kahapon ay bukas ang nakalagay sa schedule. Sa kontrata, malinaw na kahapon. Hindi mo ba sinuri? Nagsimulang buklas ng dokumento si Marina. Totoong nakalagay ang petsa ng kahapon. Paumanhin, nakamali ako, nakamali. Hindi makapagtrabaho ang aming restaurant. Magsampa kami ngang opisyal na reklamo. Pinutol ang tawag. Namutla si Marina. Lumapit ang boss ng malamig. Marina, ano ba ang ginagawa mo? Naparito ka ba para maglaro? Sa dating trabaho ko, ganito ang pagsusuri ko at walang problema. Huwag nang banggitin pa ang dating trabaho. Ito ay Sun Logistics. Ngunit plano mo bang bumalik? Bumalik kahayaan nilang muling sanayin ka. Huwag banggitin dito. Nakagatlabi si Marina. Wala siyang masagot. Nang Biyernes, nagita si Nanay Cording ang isang kakilala sa tapat ng palengke. Kumusta? Ang bagong manugang mo? Masaya? Na siguro? Ngayon, dahan-dahan na umilak na sumagot si Nanay Cording. Gusto niyang magreklamo tungkol kay Angela, ngunit pinipigilan siyang kanyang reputasyon. Sa halip, nahanap siyang ibang target. Ang dating asawa ng anak ko, si Elena Reyes, walang puso talaga iyon. Walang puso, nakita ko siya noon tila mahinahon at magalang naman. Hindi, pinaalis niya ang anak ko sa trabaho, binigo ang pamilya, ganyan siya. Inilipat ni Nanay Cording ang stress na natanggap niya mula kay Angela papunta kay Elena. Nang weekend, sinusuri ni Alexis ang bank account sa bahay. Lumalaki ang mga gastos at naramdaman niyang kailangan niyang mag-order. Sa pagtingin sa mga statement, napansin niya ang isang kakaibang pattern. 5 gram bawat buwan, 4,000 para sa household. 15 talang-talang para sa household. 25 9,500 para sa household. Hoy, ano ang magastusin na ito para sa household? Tinanong ni Alexis si Angela. Tulad ng nakasulat para sa bahay. Ngunit masyadong madalas, ipaliwanag mo kung ano ito. Tamat na sumagot si Angela. 5 para sa ating bahay. 15 para sa mga magulang ko. 25 para sa pocket money ng nanay ko. Tulong sa magulang. Bakit galing sa account ko ito? Nag-iisa ang nanay ko. Tumutulong ako sa kanya ng kaunti. Ibig sabihin, nagpapadala kang halos 5,000 bawat buwan sa sariling magulang mo. At galing sa prako lahat ito, ano doon, nanay ko iyon.
Muli na tiningnan ni Alexis ang statement. Sa loob ng isang taon, mahigit libu-libu ang napadala sa mga magulang ni Angela. Hindi ito kasal, ito ay sponsorship. Sa unang pagkakataon ay naunawaan ni Alexis hindi siya nag-asawa kay Angela. Naging sponsor siyang kanyang pamilya. Iginagawa ni Angela ang pamilyang asawa, ngunit naglalaga ng pera sa sariling pamilya. Nang Miyerkules ng gabi, nagpasya si Alexis. Nang bumalik si Angela sa bahay na may magabag mula sa tindahan, naghihintay siya sa sala. Kailangan nating mag-usap. Tungkol saan? Pagod na ako. Bukas na lang. Humiwalay na tayo. Tumahimik ang sala. Tumingin ng diretso si Angela kay Alexis. Maghiwalay? Ano bang kinain mo ngayon? Hindi na kita kayang kasama. Matatag ang boses ni Alexis. Ilang sandali ay tahimik si Angela, pagkatapos ay nagbuntong hininga. Sige, ngunit makukuha ko ng buo ang aking separation pay. Separation pay. Alam mo ba kung makano ang nagastos ko sa iyo? At hihilingin mo pa ang separation pay. Mayroon ka bang konsyensya? Siyempre. Unilateral mong hinihiling ang diborsyo, kaya natural lang na bayaran ang separation. Hindi umiyak si Angela. Hindi naman hik. Sa halip, agad siyang nagsimulang magtala. 8,600,000 ang minimum. Plus kompensasyon para sa moral damages, nobly 100,000 pascals. Iniisip mo ba na biro lang ito? Hindi ka man lang nagsagawa ng tungkulin bilang asawa. Basta pamilya mo lang ang nasa isip mo. Ako ay wala sa iyong alaala. May buong karapatang humingi ng halagang ito, nang hina si Alexis. Kinabukasan, pumunta si Alexis kay Nanay Cording. Muli na namang diborsyo, gaano na lang katagal mula ng kasal, muli na namang maghihiwalay. Dahil sa iyo, hindi ako makatingin sa mga tao. Hindi nag-aalala si Nanay Cording sa anak, nag-aalala siya sa kanyang reputasyon. Ano ang sasabihin ng kapitbahay? 2 beses na nagdiborsyo ang anak ko. Nay, hindi iyon ang usapin. Ang buhay ko ang nasa panganib. Nasa panganib talaga. Bakit nasira ang buhay ko? Nag-isip lang si Nanay Cording sa sariling buhay. Tumigil si Alexis sa pag-asa sa ginhawa mula sa kanyang ina. Nang Biyernes, nag-post si Angela sa social media. Ang kasal ay hindi isang bagay na isang tao lang ang dapat pagsikaping mapanatili. Kung hindi gagalaw ang kasosyo, hindi ito mananatili. Ginawa ko ang lahat ng kaya ko, ngunit hindi niya ginawa. Kailangan kong gumawa ng bagong pagpili para sa sariling kaligayahan ko. Ang larawan ay isang malabong tanawin mula sa bintana, nagbibigay ng melancholikong atmosfera. Nagsimulang mag-appear ang makomento. Kaya mo ito, hindi ka nakasala. Suportado namin ang iyong bagong simula. Ginagawa ni Angela ang sarili niyang larawan bilang biktima. Kasabay nito, patuloy niyang pinapaalalahanan si Alexis ng tungkol sa separation pay. Nang gabing iyon, lirani numing mag-isa si Alexis at naalala niya si Elena. Noon, pumili ako nga masyadong madaling daan. Naramdaman niya na naging malas na ang kanilang kasal kay Elena bago sa simula kasama si Angela. Bagong excitement at madali niyang nagawa ang desisyon ng diborsyo. Ngayon, bumabagsak sa kanya ang lahat ng ito bilang mabigat na pagsisisi. Baka makiusap man lang sa Elena, ngunit hindi makuha ni Alexis ang kanyang telepono. Naramdaman niya ang pagkakasala, ngunit ang pag-aakong responsibilidad iba na iyon. Sa huli, tumakas lang siya. Hindi nagbago ang posisyon ng isang tumakas. Nang linggong iyon, sa kumpanya ni Elena, nagkaroon ng mabuting balita. Napirma ang kontrata sa bagong malaking kliyente. Direktor, napirma na ang kontrata sa Taiga Foods Philippines. Talaga, maraming salamat sa lahat. Nakipakamay si Elena sa mga empleyado. Sa pamamagitan ng pagputol ng mapanganib na pamilyang tali at pagiging eksklusibong nakatuon sa trabaho, naging mas matatag ang kumpanya. Nagtitiwala ang mga kliyente sa profesionalismo ni Elena at nanatili sa kanya. Sa panahon ding iyon, sa Sun Logistics, nahihiwalay na si Marina.
Dahil sa maraming pagkakamali sa delivery schedule, nagsimula na siyang alisin sa mahahalagang gawain. Marina, si Deputy Ivanes na ang mag-aalaga niyan. Bakit? Gawain ko iyon. Masyadong maraming pagkakamali. Sa ngayon, mga auxiliary work lang ang gagawin mo. Nagalit si Marina sa mga salitang boss. Hindi ito dahil wala akong kakayahan. Nagkakamali rin ang lahat. Marina, tigilan na. Hindi gumana dito. Naramdaman ni Marina na bumabagsak ang kanyang self-esteem. Naniniwala siyang talented siyang espesyalista, ngunit walang nakilala niyon. Lalong lumalaki ang kanyang aggression at lumala ang relasyon sa mga kasamahan. Ang Elena Reyes na iyon ang sumira sa akin. Dahil sa kanya, ganito na ako. Patuloy na sinisisi ni Marina si Elena. Ayaw niyang aminin ang sariling problema. Nang Martes, pumunta si Alexis sa abogado. Ang inyong asawa ay humihingi ng 600. Maikli ba ito? Maikli ang kasal at hindi malinaw ang dahilan nege diborsyo, kaya posible ang negosasyon. Nagbabalak ba kayong magdiborsyo sa pamamagitan ng korte? Hahatiin ang ari-arian? Hahatiin ang ari-arian? Nanligalig si Alexis. Hindi niya alam kung makano ang ari-arian niya. Naalala niya ang mga shares ng AgroTrade Philippines. Siguro, mayroon kayong mga assets sa joint ownership kasama ang dating asawa. Meron, shares ng kumpanya. Sa diborsyo, ibinigay ko sa kanya ang kalahati. Tingnan ang puntong iyon. Kung may hindi pa natapos na proseso, maring gamitin ito. Pagkatapos ng mga salita ng abogado, nang makauwi si Alexis, nagsimula siyang maganap ng mga dokumento. Mga dokumento ng paghahating ari-arian sa diborsyo, mga dokumento ng shares ng kumpanya, susuriin niya lahat. Ngunit napansin niya ang isang kakaibang bagay. Lahat ng nasa pangalan ni Elena ay mayos na nailagay. Mga joint account na kasara, shares ganap na nahahati. Kahit ang loan kung saan si Elena ay guarantor na bayaran na, putulin niya na ang lahat. Mapait na ngumiti si Alexis. Naputol na ni Elena ang lahat ng ekonomikong ugnayan. Kahit na ngayon ay iniabot ni Alexis ang kanyang kamay, wala na siyang mahawakan. Mayos ang lahat ng ginawa ni Elena. Naunawaan ni Alexis habang inilalagay ang madokumento, naganap ng nagsarili si Elena. Palagi siyang naghahanap ng madaling daan. Pagkatapos, malaman ni Alexis na naputol na ni Elena ang lahat ng ekonomikong ugnayan, nagsimulang gumuho ang lahat. Nang Marte Enge tanggali, pumasok si Nanay Cording sa opisina ni Elena nang walang abiso. Tumigil siya sa harap ni Elena. Elena, kailangan tayong mag-usap. Sa anong usapin? Tumayo si Elena mula sa kanyang upuan. Mukhang Nanay Cording pagod, ngunit matapang pa rin ang dating. Gulong-gulo na ang aming pamilya, muli na namang magdidiborsyo si Alexis. Si Marina ay malapit na ring matanggal sa trabaho. Anong kinalaman ko riyan? Tahimik na tanong ni Elena. Nag-atubili si Nanay Cording, pagkatapos ay ibinuhos ang lahat. Dapat kang gumawa ng isang bagay. Kausapin si Alexis, tingnan ang sitwasyon ni Marina sa kumpanya. Pumunta kayo dito at nagsasalita ang ganyang walang kabuluhang mga bagay. Mayroon kang kakayahan. Kaya mong lutasin ang ganyang problema. Walang pahingi ng tawad sa mga salita ni Nanay Cording, walang pagsisisi. Umaasa lamang siya. Gusto niyang linisin muli ni Elena ang lahat para sa kanila. Nanay Cording, kailangan pahiwalayin ang personal at trabaho. Tandaan, lagi ninyo akong sinasabihan niyon. Personal at trabaho, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Dapat tulong-tulong ang pamilya. Pamilya, nagdiborsyo na tayo. Mga estranyo na tayo ngayon. Kahit na estranyo, ang damdamin ay nananatili. Paano ka magiging walang puso? Napakaraming taon tayong makasama. Lumakas ang boses ni Nanay Cording, ngunit hindi natinag si Elena. Hindi ito kawalan ng puso, ito ay mga prinsipyo. Ginagawa ko ang sinasabi mo sa akin. Walang utang na loob, sumiga si Nanay Cording. Ngunit tahimik na binuksan ni Elena ang pintuan para sa kanya. Pakiusap, umalis na. Hindi na ako makikialam sa mga usapin ng inyong tahanan.
Natigilan si Nanay Cording. Ang mga salitang sarili niyang sinabi ay bumalik at tumama sa kanya. Nang hapon ding iyon, sa Sun Logistics ginawa ni Marina ang kanyang huling pagkakamali. Muli niyang mali ang pagkakagawa ngang order para sa isang mahalagang kliyente, makapalit ang napangalan at dami. Marina, ito ba ang kaya mo? Lumapit ang boss, may hawak ng mga dokumento. Anong problema? Lahat ng order ay mali. Tumawak lang ang kliyente at sinabi nilang kanselahin na lahat. Paano mo ito bibigyan ng sagot? Ngunit sinuri ko naman, ito ang tawag mong pagsusuri. Ilang pagkakamali pa ang kailangan mong gawin bago ka makaunawa. Pumula ang mukhang boss. Sinubukan ni Marina na magpaliwanag, ngunit natahimik. Ano bang ginawa ko? Komplikado ang sistema ng inyong kumpanya, kasalanan ng sistema. Ang lahat ng iba ay nagtatrabaho ng normal, ikaw lang ang nakakamali. Walang masagot si Marina, malamig na sinabi ng boss, itatakda namin ang bagay na ito sa pamamagitan ng HR department. Hindi na ako makakapagtrabaho kasama mo. Ano, gusto mo akong tanggalin? Hindi namin kailangan ang isang empleyado na dahil sa kanyang kakayahan ay nagdadala lang ng pagkawala sa kumpanya. Tinampal ni Marina ang mesa, ngunit walang sumuporta sa kanya. Sa huli, habang kinokolekta ni Marina ang kanyang magamit, hanggang sa huli ay hindi niya inamin ang kanyang responsibilidad. Ano bang ginawa ko? Kasalanan ng iba ito, walang pagsisisi, walang pagbabaho, puro sama ng loob. Nang Huwebes, sa abogadong opisina, nagkikipagnegosasyon si Angela at Alexis tungkol sa diborsyo, kaman 600,000 na separation pay, masyadong malaki iyon. Maikli ang kasal, sinabi NG abogado ni Alexis. Ngunit nagbuntong hininga si Angela, masyadong malaki. Nagdusa ako ng matinding moral na pagpapahirap. Dahil sa pamilya niya nerbiyoso ako. Ganap akong may karapatang humingi ng halagang ito. Baka pabababain sa 50,000, hindi. Kung hindi antigo 100,000, hindi ako sumasang-ayon sa negosasyon. Kumapit si Angela sa pera hanggang sa huli. Sumuko si Alexis, pagod na, sige babayaran kitang tagom 600,000. Lumagda si Angela sa mga dokumento ng may kasiyahan. Walang pagsisisi, walang pagkakasala. Nang Biyernes, nag-isa sa isang cafe si Alexis. Nagsimula na ang proseso ng diborsyo kay Angela. Nagagalit sa kanya ang kanyang ina. Hindi sumasagot si Marina. Ano ang ginawa ko ng mali? Ngunit hindi siya tunay na nagsisisi. Hindi lang niya naiintindihan kung bakit hindi siya naiintindihan ng makatao sa paligid niya. Baka makipag-ugnayan kay Elena. Inilabas ni Alexis ang kanyang telepono, ngunit muli itong inilagay sa bulsa. Hindi siya nakakaroon ng lakas na loob. Sa huli, walang ginawa si Alexis. Hindi nagbago ang kanyang posisyon bilang isang tumakas at hindi na siya tinatanggap ng mga tao sa paligid niya. Nang gabing iyon, kumain si Elena kasama ang maempleyadong kumpanya niya. Direktor, napakahusay nga ating manumero ngayong taon. Dahil nagtatrabaho kayong lahat bilang isang koponan, maraming salamat sa inyong pagsusumikap. Itinayo ni Elena ang baso kasama ang maempleyado. Mahinahon siya at profesional. Ngunit nang makauwi, bumagsak si Elena sa sofa. Saka lang bumulwa ang kanyang maemosyon. Ang mukha ni Nanay Cording, ang pagtakas ni Alexis, ang galit ni Marina, lahat ay lumutang sa kanyang isipan. Mahirap din ito para sa akin, umiyak si Elena. Ang mga emosyong matagal na niyang pinigilan ay sumabog. Sa trabaho, siya ay malakas, ngunit sa bahay, nag-isa, maari siyang maging mahina. Pagkatapos ng pagiyak, naramdaman niyang bahagyang gumaan. Ito na talaga ang katapusan. Pinunasan ni Elena ang kanyang maluha at itinayo ang kanyang ulo. Ito ang simula ng kanyang pagpapagaling. Isang buwan pagkatapos, nagkita si Nanay Cording ang isang kakilala sa tapat ng palengke. Kumusta na? Dahan-dahan na lang malungkot na sumagot si Nanay Cording. Muling nagdiborsyo si Alexis. Walang trabaho si Marina.
Naglaho si Angela pagkatapos makuha ang separation pay. Paano ang dating manugang mo? Nagkikita ba kayo? Hindi na. Estranyo na siya sa amin ngayon. Mapait na ngumiti si Nanay Cording. Naalala niya ang sariling masalita. Pagiwalayin ang personal at trabaho. Ang mga salitang ito sa huli ay naging sukatan. Pinrotektahan ni Elena ang kumpanya sa pamamagitan ng sistema ngunit ginamit ni Nanay Cording ang pamilya bilang isang instrumento ng pagsasamantala. At sa huli, ang parusa ay dumating kay Angela, kay Marina, sa kanilang lahat. Walang ginawa si Elena. Namuhay lamang siya ayon sa mga prinsipyo. Ang sistema mismo ang sumira sa mga nabuhay ng iba. Nang gabi, tinitignan ni Elena ang siyudad mula sa bintana ng kanyang opisina. Nagliliwanag ang mga ilaw ng Maynila. Tahimik na ngumiti si Elena. Tama ang lahat ng ginawa ko. Wala akong pagsisisi. Tinanggap ni Elena ang kanyang sarili. Hindi siya napadaan sa pagsasamantala sa ngalan ng pamilya. Hindi nagpabago ng nganay sa pamamagitan ng emosyon kundi sa pamamagitan ng mga prinsipyo at sa huli ay pinrotektahan ang kanyang buhay. Nagsimulang maghanda si Elena para sa bagong araw. Ang nakaraan ay tapos na. Ang kinabukasan ay sa kanya. Salamat sa pakikinig sa kwentong ito. Mangyaring mag-like, mag-komento at mag-subscribe sa channel para manood ng mas maraming kawili-wili at kapanapanabik na mga kwento.